Oh yes, Lord. Hallelujah. Tunay po, Panginoon, kami nakatayo before the very presence of the Lord. It is only by your grace, O Lord. Washed by the blood of the Lamb, Jesus Christ, Son of the living God. You are a holy God. Lord, walang bahid ng kasalanan o karumihan sa iyo, Panginoon. You are glorious because of your holiness, O God. At walang makakadulog sa iyo, Panginoon, maliban sa kaparaanan ng aming Panginoong Hesus. That He is the way, He is the truth, He is the life, O God. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Ama, once again, Lord, we lift up to you our hearts. Please cleanse our hearts with the blood of the Lamb as we draw near to you, O God. And yes, Lord, as we draw near to you, O God, our heart's desire, our constant prayer, Lord, is to be more like you, to be more like Jesus in everything that we do. By words man, Panginoon, or by actions. Our heart's desire is that the glory of God manifests in each one of us as a Christians, as a believers. Allow the people of God to appreciate the grace of Jesus Christ in our lives, O God. Panginoon, salamat, but we have the assurance that through our Lord Jesus Christ, we could come boldly to the throne of grace, and Lord, just to express our gratitude, our worship, our praises for who you are and what you have done in our lives, O God. Salamat po. Halos sa panahong ito, Panginoon, buhay namin halos one day at a time, Panginoon. Marami nagkakasakit. Marami kami mga kaibigang kakilala na wala na po, Panginoon. Lord, napakahirap po ng aming panahon. Lord, kayo lang po ang Diyos na nakakaalam, makapangyarihan, upang mawakasan matapos ang aming pong pinagdadaanan ito, Panginoon. Labis na po ang karamihan na hirapan economically, financially, emotionally. A lot of people ay nakaka-experience ng depression. Lord, we pray, may you revive us. You stir us up, O Lord, by your Spirit, not to give up, O Lord, but to hold on to the promises of the living God. Lord, salamat po for this time together with your people, praising you and listening to your voice, to your word, O God. Pagpalaan niyo po ang mga bounties sa amin. Tinatas namin sa iyo ang aming pagtitipon, ang aming mga puso. Hayaan niyo po, Ama, na patuloy kang kumilos sa aming pagtitipong ito, God. Lahat ng bahagi ng gawain ito, may the Lord bless and anoint every part of the service for the glory of God. Lord, thank you, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. A blessed Sunday morning to everyone. At sa bahagi pong ito ay hayaan ko po kayo natin buksan natin mga Bible in the book of Genesis, chapter 6. Halos yung the whole chapter, pag-aralan po natin ito. But dito lang po tayo magsimula sa verses 13 hanggang 18. Ano po? Ang sabi dito, so God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. The ark is to be 100 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door inside, in the side of the ark, and make lower, middle, and upper decks. Ito po pinaka-purpose ng Lord. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it. Everything on earth will perish, but I will establish my covenant with you. And you will enter the ark,
you and your sons, and your wife and your sons. So pagpalain po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ano po? Dito po, sa ating nabasa, nakita natin dito, we know the story, we know the narratives, no? Na napakasama na ng panahon ni Noah. Ano po? Napakasama na ng mga tao. Kaya kung papasanin natin, maging sa panahon din natin, hindi lang tayo nahihirapan sa panahon ito. But even the Old Testament time, no, may mga talagang ang mga tao nung araw ay nagpakasama-sama na po, And we know the story, kaya ito po ang dahilan kung bakit gumawa o pinagawa ng Diyos ng ark si Noah sapagkat gugunawin na niya yung mga taong makasalanan. Okay? So yun po ay kunting background natin sa verse 1 ng chapter 6. Ang sabi dito, when men began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw the daughters of men were beautiful and they married any of them they choose. So dumami na po yung mga tao, ang sabi sa verse 1, and sa verse 2, daughters were born to them, naging fruitful and multiplied na sila. And then verse 2, the sons of God saw the daughters of men were beautiful and they married. Sabi din, any of them they choose. So, tingnan natin ng konti ito sapagkat the word sons of God, iba-iba po ang pagkaka-interpret. Ang sabi nila, itong sons of God daw na ito ay mga angels, mga anghel na nanaog sa lupa at nag-asawa ng mga human, mga babae. But that's not the true, no? Sapagkat that's not, hindi po totoo yun. Mythology, yes. May mga, pag sinabing mythology, kwento-kwento lang, mga old stories, Greek mythologies, na yung mga anghel bumaba at kaya yung mga good people, sila yung mga naging asawa ng mga angheles. So, but wala pong biblical basis po yan. So, the sons of God. So, sino itong sons of God na sinasabi dito? Ang sabi naman daw po ang iba ay mga royalty ito. Pero wala din pong sapat na kabatayan ito. At sino naman itong daughters of men? Malaking sons of God and daughters of men. Nag-intermarried sila. But kung papansinin po natin, haatras lang tayo ng konti sa background ito. After the fall, kung inyo pong papansinin, di po ba nagkaroon ng prophetic declaration? No? Sabi doon, I will put verse 15 ng chapter 3 ng Genesis, and I will put enmity between you, sino yung you? The serpent and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So dalawang bagay po, magkakaroon ng titanic struggle between good and evil. Ano po yun? The seed of the woman and the seed of the serpent. So dalawa. Of course, the seed of the woman represent godly people. But the seed of the serpent represent evil people. Now, ang sabi dito, dumami na sila. Kaya kung papansin natin ito, after that prophetic declaration, di po ba si Adam and Eve nagkaroon ng anak? Sino po yon? Si Cain at saka si Abel. And we know the story. Cain killed Abel. Because Abel means temporary. So, the first crime ever happened in the Old Testament, sino pong gumawa noon? Si Cain. And meron pa pong nagkaroon ng anak ulit sa pangalan ni Seth. No? So, papansin niyo po yan, Genesis 3-5, and they began to call on the name of the Lord. Yung lahi ni Seth, yung mga Sethites, representing godly people. While the Cainites represent mga evil people, Cain killed Abel. Yung anak niya, si Lamech, married 2 wives.
si Ada at saka si Zela. So may makikita natin yung moral values ng dalawa ay meron na pong iba talaga yung kanilang linya. Ito na yung sinasabing the godly people and the evil people. So, sa madaling sabi, the sons of God, dito, it represent, hindi po mga angels ito, but it represent the Sethites, yung lineage, no? Yung mga, because Seth means God's appointed. Abel means temporary. Kaya akala ni Satan, yun na yung appointed ng Panginoon si Abel, kaya pinatay siya. Hindi niya alam, yung pala si Seth. So, we know the story. Satan is a murderer. Kaya, dito ngayon, what happened? And the daughters of men were beautiful. Ito ang ugat. And they married any of them they choose. So, nagkaroon ngayon yung mga lahi ni Seth at saka ni Cain ay nag-intermarried sila. And what happened next? Sabi ng Lord, my spirit will not contend with man's forever, for he is mortal. His days will be 120 years. So nag-grieve ng Lord because something sa panahon ni Noah, sa panahon ng mga taong ito ngayon ay very violent na sila. Corrupt and violent sila. And the Nephilim were on the earth in those days. Ito yung mga giant, mga malalakas sila. And also afterward, when the sons of God, again, went to the daughters of men, kaya yun, pansinin niyo po yung una, yung in-address ng writer, sons of God. Mapapansin niyo po, ba't di sinabing son or daughters of God? Because yun ang sinasabi natin. The sons of God represent godly people, while the daughters of men represent yung mga samang tao. Daughters of men, not daughters of God. Kaya, and the children by them. So, nagkaroon sila ngayon ng mga anak. Ito na po. And the children by them, they were the heroes of all men of renown. So, in the sight of God, ibig sabihin nito, Nephilim at saka ito mga taong ito, heroes of all men of renown. Yes, in the sight of God, sila po ay kilala, tanyag, no? But in the sight of God, ang tingin sa kanilang Panginoon ay fallen ones, sinners, ripe for judgment. Kaya, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of thoughts of his heart was only evil all the time. And the Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So, nasaktan hindi po, by the way, the context of this, hindi po para bagang it appears na Diyos ay nagsisi sa kanyang paglikha sa mga tao. That's not the context, no? Ang ibig sabihin lang po, tayo mga magulang, pag nag-rebelde yung mga anak natin, may mga bagay na ginagawa sila na alam nating mali, tayo mismo ay nasasaktan. Di ba? Ganon din pong damdamin ng Diyos. Because of evil practices, violence, corruption. Kaya po ang Diyos ay, yun ang kanyang damdamin. Hindi siya natutuwa. Sabi ng Bible, nasasaktan siya. Kaya po, tayong Kristiyano, by God's grace, di po ba, in everything that we do it all for the glory of God. Before, wala tayong ganon. So, yung ating buhay ngayon ay hindi na maghatid ng sama ng loob sa Diyos, but bigyan siya ng kasiyahan because He died for you and me. So, nakita ng Diyos. And I believe in sa panahon natin, sa ating Global Day of Prayer, isa sa mga nag-pray ni Brother Babes, if I remember, we have to pray for this nation, the whole world. Kasi ang mga tao po ngayon ay walang pinagkaiba halos, imagine that, gumagawa ang mga batas, mga mambabatas natin, especially sa lugar nila, na it violates yung law of God. Dapat kasi yung law ng tao, kumukuha siya ng principle sa Word of God.
But gumagawa ang mga tao ng batas against sa prinsipyo o batas ng Diyos. Like what? Okay sa kanila yung same-sex marriage, abortion, killing infants. Okay sa kanila yon, legal sa kanila yon. So, that's why hindi, ang tao, ang batas ng tao, hindi po siya mali, hindi tama ang kanilang ginagawa po. Kaya mahirap yung panahon din ni Noah, and I believe maging sa panahon din natin, mahirap din, no? Because violence ay rampant, ang daming mga kasamaan sa ating kapaligiran. And what happened, the Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind, whom I have created from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground and birds of the air, for I am grieved that I have made them. So, the grace of God, what? Na tapos na. Kumbaga, sinasabi dito, yung biyaya ng Diyos, yung chance na binigay ng Diyos ay tapos na. Wawakasan na ng Diyos. Tutuldukan na niya. No? Judgment will come through the flood. Diba? Yung grace period ng Lord eh. Pero nakita natin dito, sabi ng Diyos, ito na kanyang desisyon. I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth. Men and animals. Imagine that, yung judgment, pati yung mga hayop, damay. Napansin niyo ba? Hindi lang yung tao, husgahan, kundi pati yung mga animals, kasama po. Men and animals, mamamatay sila. Because the grace of God, yung grace period, di ba pag parang yung term sa legal, lalo tigito may mga loans, nagbibigay ng moratorium. O okay lang sa'yo, di ka muna magbayad ng utang mo. But after matapos yung period ng moratorium, obligado ka na magbayad. So something like that. Itong panahon ito, nasagad na yung grace ng Panginoon. At the Lord decided to wipe out yung mankind. Okay, so, but praise God, but Noah, ito po ang maganda dito, no? The word but. Yung mga tao ay lahat ay gano'n na talaga. Every inclination of the heart in man, lahat ng iniisip nila puro na masama. Gano'n na. Corrupted na sila masyado. But look at that, sa gitna ng problema ng moralidad sa panahon nila. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Mayroon pa rin but, mayroon pa rin ang Diyos, napili, nakikita ng mga taong matutuwid. And then sana po sa panahon ito, sa mga tao man, ay nawa sa church makita ito, yung favor ng Lord, mga righteous people. And sabi dito, this is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. So, the last man standing, kumbaga, napakahirap, no? Surrounded ka ng mga masamang tao, mga gawang masasama. And here you are. How can you live? How can you walk with God faithfully? Diba? So, now, sa verse 11, tingnan natin. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their way. So God said to Noah, I'm going to put an end to all the people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both man and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside of it. Yan yung mga sukat, no? Make a roof on it, sabi niya. So dinescribe ko nung mga sukat nung bangka o ark na kanilang tatayo. Because verse 17, I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. Now, medyo may dalawang issue dito. Kasi, di po ba, magkakaroon ng deluge or dilobyo. Ang tanong,
universal ba ang dilobyo or regional? Pag sinabi pong universal, buong mundo yon. Kasama po yung Earth, di natin alam kung anong itsura ng Pilipinas nung araw. So dalawa. Kasi po, madaling sabihin ng iba no na nanindigan na buong mundo, the whole earth or the whole world, universal ang flood because the writer, and no other than Moses, siya yung writer nitong Genesis, yung terms na ginagamit ni Moses ay earth, many, many times. The earth, the earth, the earth. Di po ba? So, kaya, yun po ang ilang naniniwala na ang dilobyong nangyari ay buong mundo. Ibig sabihin, Europe, Asia, North America, South America, Asia, South African continent, so buo po lahat. No? Because yung term na ginagamit niya ay earth. Yung iba naman, nasabi na ito ay regional lang. Kasi po, ang sabi nga po dito sa Genesis, for example, in Genesis chapter 2 verse 5, look at your Bible. Kaya napakaganda may Bible tayo kasi titingnan natin kung ano po ang totoo. In Genesis 2 verse 5, pansinin niyo po ang sabi dito. And no shrub of the field had yet appeared on the earth. No, wala pa daw pong tumutubo sa field on the earth. So, the writer used the word earth. What else? And there was no man to work the ground. Now, imagine yung writer, ang ginamit niya ay the word, yung terms na earth. Samantalang yung context niya ay Garden of Eden. Maliit lang, kaya nga Garden of Eden. And yet, yung geographical kuha ni Moses, ano ba to? Perception ay para bang napakalawak. No? So dapat, kung ita-translate natin ito, dapat daw po hindi earth, land. Ganito. And no shrub of the field had yet appeared on the land, not on the earth. Now, tingnan natin, Genesis chapter 41. Just to kwan lang po, ano. Kasi sometimes, naliliteral. Ano po. Genesis 41, ito po yung famine sa Egypt. And look at verse 54, yung gamit diyan, ano po. And in verse 54, and the 7 years of famine began, just as Joseph had said. There was famine in all the other lands, but in the whole land of Egypt, there was food. So, yun po, ano, medyo kwan lang yung geographical, kumbaga, context niya ay medyo maliit lang. Ano po. But in verse 57, in all the countries came to Egypt to buy grain from Joseph. Look at this. Because the famine was severe in all the world. So, napakalawak, no, nung geographical perception ng writer. Pero alam naman natin, pag sinabi kasi the whole world, ibig sabihin yan, nagkaroon ng famine, di natin alam ang itsura ng Pilipinas, Asia, South Africa, Europe. Imagine kung buong mundo naghihirap sa panahon ito, kaya bang i-accommodate ng Egypt? So meaning to say, the whole land. Not necessarily, yung word na yun ay the whole world. Kasi ibig sabihin ng panahon pa lang yun, yung mga unang ninuno natin, pumunta ng Egypt just to buy grains? Of course not. So yun ang ibig sabihin nito. Kaya, ang paliwanag na ilang komentary, since the purpose of the flood waters was to destroy sinful mankind, and since the writer possibly had in mind only the inhabitants of the ancient Near East, this flood may not have had to be worldwide to destroy them. Diba? Parang
babawan na natin ng konti, para bagang nagkaroon ng babaha sa Pilipinas. Diba? Pag sinabi mo nagkaroon ng baha sa Pilipinas, ibig sabihin buong Pilipinas lumubog. Di ba? Pero yung pala, inisip niya, nagkaroon ng baha sa Marikina nung panahon ng Undoy. Nakuha niyo ba? May portion lang pala sa Pilipinas na lumubog. Nakuha po ba? Kaya po umatin kayo ng BPI. Biblical Principles of Interpretation. Some of our YSL ay nag-attend siya. So because wrong interpretation of the word, it will lead to wrong application. Yun ang ibig sabihin ng principle niya. So, yun po, dalawang issue, sons of God and daughters of men. At pangalawa, yung flood ba ay universal or regional. So, bahala kayo mag-assess kung ano sa inyo. Global ba, buong sanglibutan, or local or regional lang. Kumbaga, ang sinasabi kasi dito, yung writer, like for example, ito po, all life under the heavens, ibig sabihin sa buong silong ng kalangitan. But ang ibig sabihin daw dito, may mean all life within the range of Noah's perception. So, kumbaga, parimbawa, alimbawa, pumunta ka diyan sa open field, nakita niyo po Mount Isarog, but beyond Mount Isarog, yun na nakikita kung ano doon. Pwedeng sabihin, all under heaven, base sa kanyang inaabot ng kanyang perception. Kuha po ba? Ayan. But anyway, bahala kayo kung anong conviction nyo. Kung kayo ay maka-local o regional. Kasi ibig sabihin, pag buong mundo ang nalubog, pati itong Pilipinas noong panahon ni Noah, lubog ito. Di ba? Sarap magharap ng Bible, di ba? Okay, so, ngayon, because the reason is that very violent yung mga tao, wild na yung mga tao, corrupted na yung mga tao, and ripe for judgment. Ngayon, tingnan niyo po ang Lord, but the Lord found favor itong si Noah. No? Masabi natin si Noah, sabi ko nga, parang the last man standing na lang ito. Lahat, wala na. Ang hirap kaya mamuhay sa panahon yun na masasama yung tao. How can you continue? Siguro kung nasunod pa natin pag-aralan, tanong ko, ilang taon ginawa ni Noah ang ark? Yan, take home nyo, assignment. Ang makasagot, meron kayong sneakers na chocolate. The question is, ilang taon kaya ginawa ni Noah yung ark nito? Imagine that, mainit ang panahon, nagtatayo siya ng ark na bangkang malaki. Katawa-tawa. Diba? Siguro sa panahon ito talaga minamak siya, scoffers, talagang, nasisiraan na ng ulo si Noah. But because may takot siya sa Diyos Diba? Tuloy pa rin siya. So ngayon po, pinagawa ng Diyos ng bangka dahil gugunawin na niya po ang mga makasalanang tao. I-judge na niya. Tapos na yung grace period sa kanila. Take note mga kapatid, may hangganan ng lahat. So the title of this message ay Don't miss out God's opportunity. Huwag nating sayangin yung grace period ng Lord, yung mga chance ang binibigay sa atin. Alam niyo po, ang Lord, ng daming, sinasabi natin, our God is a gracious God, slow to anger and abounding love. What does it mean? It means what? Ibig sabihin, tinitigyan tayo lahat ng chance. Marami tayong mga problema sa buhay, marami tayong mga sabit, pero in the end, tinityagaan ka ng Diyos. So sana po huwag nating ma-miss out. Huwag nating sayangin yung mga bagay na binibigay na biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Yun ang ibig sabihin doon. Alam mo sa buhay natin, marami na siguro kayong regrets. Lahat tayo, ako meron din. Lahat tayo siguro marami ng pinagsisihan at pinanghinayangan. Diba? Siguro sa iba, sana hindi ako nagpara-bulakbol sa pag-aaral. Sana siguro baka maganda ang aking trabaho ngayon. Sana natapos ko ang aking pag-aaral. No? Eh, sabi pa lang pati ng iba, wala pating una daw pagsisisi. Lahat ay nasa huli. Di ba? Totoo naman. So maraming mga tao na sana nag-abroad ako,
Yung iba naman, sana di ako nag-abroad, sana nag-asawa ako, sana di ako nag-asawa, lalo ko medyo nahihirap sa buhay pag-asawa. So, I don't know kung ano yung mga regrets natin sa buhay, yung mga pinagsisisihan. Siguro yung iba sa atin, ano, ah, kung maibabalik lang yung panahon, ano yung mga bagay na aayusin mo sa buhay. Yeah. Pero buti na lang ang Diyos, ay ano pa rin, mabiyaya ang Panginoon. At tayo ay binibigyan tayo ng Panginoon ng tsansa, ng grace ng Lord, ng grace period ng Lord. So, let's take that opportunity. Samantalahin natin yung mga binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa atin. Huwag nating sayangin. Amen? Dalawang bagay lang po ang isang napakahalaga na dapat po nating huwag masayang. Number one, look at verse 17. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens, every creature that has the breath of life in it. Everything on earth will perish. So, judgment day. And that's why, paano masisave sila Noah? Kaya sabi ng Diyos, gumawa kayo ng Noah's Ark ang tawag, di ba? Gumawa kayo ng mga malaking bangka sapagkat magkakaroon na ng kapahamakan. Ano? Hindi lang tidal wave ito, hindi talagang 40 days and 40 nights, bumulwak yung mga tubig. Di ba? Lahat ng yung langit, butas na, ulan ng ulan, 40 days and 40 nights. At more than 20 feet above yung sa taas ng bundok, sabi ng Bible. And how many days nagkaroon ng baha? 150 days. So how many months yan? 5 months? 5 months. 5 months na ganun lubog yung lugar na yon. So, kaya sabi ng Lord, gumawa ka na ng bangka. So, what's the principle, mga kapatid? One of the thing na napakala sa buhay na ito, huwag nating sayangin. Number one, don't miss out God's opportunity. And what's that opportunity? The opportunity for you, for our loved ones, for our friends, mates, classmates, neighbors, to be saved. Why? Just like Noah. Kapanahon ni Noah, mayroong flood. Tayo din po. Isang araw, magwawakas din ang mundong ito. Para tayong panahon ni Noah, ang daming masasama dyan, mga violent yung mga tao, nagpapakasama, wala silang pakialam kung may Diyos ba, di ba? So, we live in a fallen world, no? Yung mga good and evil, nagdidiyan, nakakaminggil natin, di ba? And one day, magkakaroon ng paghatol sa lahat na ng tao. Di ba sabi ng Bible, it is appointed man to die once. After that, what? Next is judgment. So, kaya, kumbaga, parang makakakaugnay tayo, makakakorelate tayo sa panahon ni Noah. Ganun din naman. May parating na judgment. Magwawakas din ang mundong ito. Di ba? The second coming of Christ, after that, end of the world. Kukunin na ni Lord yung mga pinili niya, yung mga righteous, yung mga godly, yung mga tumanggap sa Kanya. Dadalhin na niya to be with the Lord forever. But the wicked, sabi niya, di ba, yung parable doon sa mga goat, depart from me, you evil one. Lumayo kayo sa akin. So, this is the opportunity for all of us. For all of us to be saved. We need Jesus. So, sino po, kung sa panahon ni Noah, ang naging way of salvation ay yung Ark of Noah. But sa panahon din natin, sabi po, dito sa Acts 4 verse 12, salvation saan masusumpungan natin? Mga makasalanan, mga tao, no, just like us, sinners din. Salamat at natumpuan natin ang kaligtasan is found in no one else and there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. And that is the name of Jesus. Jesus is Lord, and at the same time, Jesus is our Savior. So, walang iba. Hindi pagmimiyembro, hindi yung paggagawa ng mga ritual, hindi yung mga mga panlabas na pagpapakabanal,
hindi po kung ano-ano mga ginagawa ng mga tao, kundi na pag inakala ng mga aktibidad na pagsasa Diyos. Pero po, ang kailangan niya si Jesus bilang tagapagligtas. Kailangan niya ang ating Panginoon. Yeah. Walang ibang pangalan sa silong ng langit. Take note that even Mary, hindi siya makapag-save. Very dominant ang Pilipinas, mga Marian. And to the extent that they worship Mary. But si Mary mismo din nagsabi, ang Panginoon ko ang aking tagapagligtas. Maging si Pablo, maging si Pedro, hindi sila makakaligtas. Si Jesus lang. Walang ibang pangalan sa silong ng langit, kundi ang pangalan ni Jesus. Kaya tingnan niyo po yung grace period din ng Lord sa panahon nating ito. 2 Peter 3 verse 7, by the same word that present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord's day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Verse 9, ito po, parang panahon ni Noah. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with us, with you, not wanting anyone to perish. So, makita ng heart ng Panginoon to. Hanggat maaari, ayaw niyang may mapapahamak. Ayaw niyang may mapupunta sa impyerno. Ayaw niyang malalagas siya at hindi makakapasok ng langit. But everyone to come to repentance. Ito lang po ang kailangan nila. Kailangan nila si Jesus na makakapagligtas sa Kanya. At kailangan lang, dahil ang Bible nagsabi, lahat nagkasala, magsisi sa kasalanan. Because the day of the Lord will come like a death. No one knows. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire in the earth, and everything done in it while be laid bare. So, ito po yung panahon sa spiritually. Kaya kahit po tayo may pandemic, hirap tayo mag-share, mag-evangelize, very challenging ang panahon natin. Paano tayo makapag-share, Pero hindi tayo nawawala ng mga ways. Online services, mga online Bible studies, mga online cell group. So, makakonek lang. So, lahat po yan. Nagpo-post sa mga Facebook ng mga magandang scripture. So, very hamon sa church ang panahon ito. Pero hindi tayo by God's grace, sabi nga nang nag-post ang pandemic ay nagdudulot ng kamatayan. Pero si Jesus naghahandog ng buhay na walang hanggan. So verse 18, balikan natin. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife, and your sons' wives with you. So, pagkatapos po na may mabuo yung malaking ark na yun ni Noah, sabi ng Bible, pumasok na kayo sapagkat gugulawin na ang sanlibutan ito. So, don't miss out God's opportunity to bring your family to the Lord. Ang maganda sa family ni Noah, walang na-miss out, walang naiwan. Pag sara ng ark, no one will enter. Wala na. Pakapasok ng buong family, pakapasok ng mga pair by pairs ng mga animals. And the Lord shut down na-lockdown na sila doon sa loob ng ark. And safe sila doon. Safe sila doon. Samantalang yung kanilang kapalibutan na hindi naniwala sa Diyos, lahat sila ay napahamak. So, buong family nilang ni Noah ang nasave. So, let us pray for our loved ones. Amen? Patuloy nating iluhod. Alam ko, lahat tayo, bigatin din natin, immediate mission field natin yan, yung mga pamilya natin, kapatid natin. Hindi po ba? Nakakatuwa, minsan maraming family na nasa church. Buo na sila. But how about yung kwan? Patuloy natin pag-pray. Patuloy nating sikapin, agawin sila sa dagat-dagatang apoy.
Amen. Judgment Day during the time of Noah, meron din pong Judgment Day in the near future and no one knows, sabi ng Bible. Kaya sa Bible nakakatuwa din, maraming family din, na talagang nasisave. If you remember si Rahab, Rahab was a prostitute woman. But si Rahab po ay naging lola ni King David at saka ni Jesus because of her faith sa Panginoon. No? Kumbaga, nagbago siya, nakakilala sa Lord. At magkakaroon din ng Judgment Day, no? Doon sa Jericho. God will use the Israelites to annihilate. Pupuksain ang lahat ng mga taga-Jericho. Judgment Day din nila yon. And alam ni Rahab na talagang hinog na rin ang kanyang mga kababayan para hatulan na ng Panginoon. And yung spies na pumunta doon, nakatuloy sa kanya. At doon sila nagkaroon ng conversation. Sabi niya, Rahab, alam ko na ang Jericho ay mahuhulog na sa inyong makamay at mapapahamak sila lahat. Pero ang request ni Rahab ito, please remember my family. Sabi niya dito, now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family. Alam niya na lahat sila mamamatay. Because I have shown kindness to you, kasi tinago niya yung mga spies, give me a sure sign that you will spare the lives of my father. Please, di ba? Give me a sure sign. Gusto niya ng assurance. Di ba? Gusto niya assurance na, please, spare my mother, my father, my brothers and sisters, and all who belong to them, and you will save us from death. Kaya ano naging sign nila? Yung scarlet cord. Kasi prostitute siya eh. Pero sabi ni naman ni Joshua, di ba? Basta as long as huwag matatanggal yan. Pag natanggal yan, wala na kaming identity kung sino, baka madamay ka. At sabi niya, make sure na pagdating namin, walang nagliliwali, walang nagkukuhan dyan sa labas. Pag nasa labas siya, at namatay siya pagdating namin, wala kami accountability dyan. Di ba? So parang sinasabi, pag lumabas ka sa kalooban ng Diyos, wala nang sagutin ng Diyos dyan. Amen? Sino man bumitaw sa atin sa Diyos, nagliwaliw tayo sa libutan, hindi tayo namuhay sa kanyang kalooban, wala lang sagutin ng Diyos dyan kung dumating ang araw ng paghahatol. Amen? And ang Diyos din nagbigay sa atin ng assurance. Si Rahab sabi na, give me a sure sign that you will spare my mother, my brothers, and my sister, my father. Di ba tayo rin po binigyan ng assurance ni John? In 1 John chapter 5, verse 11 to 13, he who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. So assurance, I write these things to you, that you who believe in the Son of God, you have the eternal life. Assurance. Eternal security. Nagbibigay din ng assurance sa atin. Si Lord, ang ating katiyakan. Amen. Meron pang isa. Di ba nakulong sila Paul sa New Testament na ito? At habang nakadinahan sila, nag-worship sa Lord, ulawasan nagkaroon ng lindol, nakalagan yung kanilang tanikala, at natakot yung gwardiya. Akala nila, nakatakas na yung mga bilanggo. To the point na kumuha na ng sword. Magpapakamatay niya. Kasi malaking sagutin niya sa Roma. Pero sabi ni Paul, sumigaw sila, huwag mong patayin sarili mo, nandito kami. So, laking tuwa niya, no? Wala, hopeless na siya. Pero sabi ni Paul, huwag mong gagawin yan. At sabi niya, along that conversation, sabi ng jailer, what must I do to be saved? Yun po, no? Ito na po sabi dito, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Malampalataya ka kay Jesus, magsisi ka sa kasalanan, tanggapin mo siya, and you will be saved. You and your household. So yung grace ng Lord, ikaw, at hindi lang ikaw, pati yung mga pamilya mo maliligtas. Look at verse 32. Mga kapatid, tingnan niyo po, di naman natin po pwede palang i-claim na, pinag-pray ko ng pamilya ko na lahat sila ay makakilala sa Lord. Pero hindi po nagtatapos doon. Di ba? Yes, tama naman yung pinag-pray natin. Pero,
na-sharean din ng word kaya na born again. Kasi sa verse 32, then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his household. So, one-on-one siguro itong jailer, nila Paul, Silas, and after that, tumaborn again, tuwang-tuwa siya, napatawad siya. Halika kayo po, pwede po ba putan mo aking mga aking mga anak, aking mga asawa? Pwede ba mag-Bible study tayo sa kanila? O, di sinama sila Paul, di na-evangelize din yung kanyang family. So, ganun lang po, no? Kaya sabi dito, they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of that night, the jailer took them and washed their wounds. Di po ba? Pinagsilbihan na sila Paul. Tingnan po, tuwang-tuwa sila at pinagsilbihan na. Nagsiserve na sila. Ang tunay na born again nagsiserve. Hindi nagpapaserve. Amen. Kaya sabi din, at that hour of the night, the jailer took them, washed their wounds, pinagpunasan nila yung mga sugat nila Pablo. Immediately, he and his whole household were baptized. So kung born again po kayo, dapat bautismo na kayo. The jailer brought them into his house and set a meal before them. Pinakain na po sila Paul. He was filled with joy because he had come to believe in God. So tuwang-tuwa po siya. Masaya, dati magpapakamatay na. Suicide na. Pero na born again. Ang sabi dito, masaya na sila. Mga kapatid, no? Sa panahon ito, maraming depressed. Maraming may tinatawag na anxiety attack. Marami ng lito ang buhay. Pero kung alam lang nila na si Jesus, mayroong pa pong pag-asa. Masaya sila, di ba? Nagsama-sama na. Lahat ngayong Kristiyano na. Ginamit si Paul. At the whole family ay nasave sila. Amen. So in our conclusion, ito na lang po ay kwento, no, the parable of the 10 virgin. Kasi nakita natin doon na nung makapasok yung family, di po ba nasarahan na yung pinto ng ark. Wala nang pwedeng pumasok. Tapos na. Period na. Alam niyo po, parang mai-correlate din natin ito, yung din sa time, the kingdom of God, tulad ng 10 birhen, ang 5 dito ay foolish, yung iba ay wise. Yung foolish, lax lang sila, di masyadong seryoso, di ba? Samantalang yung wise virgin, may oil na sila sa gasera, nagpasiguro pa sila. Kasi hindi nila alam kung anong oras darating yung bride, ay yung groom. So, dalawang pinakita dito kung sino yung foolish and wise. And all of a sudden, sa kwentong ito, ng Panginoon, biglang may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. O biglang sumusampo, nagising sila. Ngayon, too late. Kasi sabi nung foolish woman, nako, hindi na ito siguro 10 minutes na lang ito, mawawala na ng apoy. Umihingi ngayon ng langis. Sabi naman nung 5 wise, sorry, hindi sapat ito sa amin. Sa amin lang kasya to. Yan ang istorya. Sabi, biglang umalis, magdidisponer ng langis. Kaso, pagkakuha nila ng langis, pagbalik, sarado na. Di na sila nakapasok. Na-miss nila yung opportunity. Na-miss nila yung chance na maging makapasok at makasama doon sa pagdiriwang ngayon. Kaya nga po sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, don't miss out God's given opportunity. Marami po. Kahit makasalanan ka, kapatid, buhay pa, hanggang buhay ka pa, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magsisi, magbalik loob sa Diyos. Kahit na Kristiyano ka matagal, hirap na hirap, pero struggle ka pa rin, patuloy ka pa rin yung binibigyan ng chance. Lahat tayo, binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Amen? Pero wag nating sayangin. Kasi isang araw, no one knows, isang araw, ang lahat ay matutultukan din. So mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos sa panahon ni Noah at mag-reflect din po tayo sa ating panahon yan. Napakasama ng panahon ni Noah. Kayo na po makapagsasabi, kumusta ang ating kapaligiran? Kumusta ang ating panahon? Napakahirap. So let's pray, Lord. Salamat po sa umagang ito. Kami po ay nakapakinig. Meron kami na bulay-bulay ang salita mo. Reflect kami, we reassess ourselves in the light of Noah's time or experience.
And I just pray for all of us na Panginoon. Pinakita niyo na po isang narrative account sa Bible na hindi kami po pwede pala, Panginoon. Yung mga pagkakataon, oportunidad, chance na binibigay mo sa aming lahat ay huwag naming sayangin. Lord, tulungan mo kami na lahat po ay gawin namin, pagsikapin namin ang lahat. Sa kakaligtas, sa ikakabago ng maraming buhay, at maraming masagip na mga kaluluwa sa Panginoon. Maraming salamat po, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For your tithes and offerings, you may send them to China Bank, Word International Ministries Naga, account number 262-101-7014. Amen. Let the heavens rejoice. Challenge sa atin, church, paano natin mapangiti ang langit? Alam niyo po, I believe, pag maraming mga makasalanan na nasasagip natin at magbalik loob sa Diyos, nagre-rejoice ang heaven. Amen. Alam niyo po, mas masaya pag kasama natin, lalo na yung mga loved ones natin. Di ba? Talagang, pati kayo masaya. Masaya tayo na maraming nababagong buhay. Masaya tayo na maraming nagkakaroon ng direksyon ng buhay. Hindi naman tayo yun, pero ewan ko, basta masaya ako. Kayo na sa ganun po ba? How much more ang Diyos? Masaya siya, ang langit ay natutuwa pag maraming kaluluwa ang nasasagip natin pabalik loob sa Diyos. Amen? Pero bago mangyari yon, iiyak ka, mananalangin ka, ipipersecute ka siguro. Pero okay lang, di ba? Party yun. Huwag tayo mag-give up. No? Kasi mahal na. Mahal tayo ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, mahalin din natin sila. Amen? So let's open our arms to the Lord and receive His blessing by faith. The Lord bless you and keep you, church. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. The peace of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and the blessings of God be upon all of us. Just receive it by faith in Jesus' name. Amen. So tapos na po, pansamantalang ating morning fellowship, and God bless us all. Stay safe, dahan-dahan lang po. No, distansya tayo paglabas, ingat pa rin tayo lahat. Amen. Thank you for coming. God bless us all.